Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ng chapter 38 ng The Voice in Speech and Song entitled Pag-ibig at Kabutihan. Samahan niyo po ako. Sabi dito, husay ng pagsasalita sa pag-ibig ng Diyos. Ang pinakamakapangyarihang kahusayan sa pananalita ay ang mga salita na binibigkas ng may pag-ibig at sempatya. Ang mga ganitong salita ay magdadala ng liwanag sa mga nalilito at pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa na nagpapasigla sa kanilang hinaharap. Mga kapatid, dito makikita natin kung papaano magsalita ng may pag-ibig at may sempatya sa mga taong ating nasasalamuha. Kaya kailangan gamitin natin na yung nagpapasaya sa mga tao, yung nagbibigay kagalakan sa kanilang mga puso. Ipakilala natin sa kanila yung karakter ng Panginoon, paano nakikitungo si Kristo sa mga tao, at paano niya naidadala o sinasabi yung katotohanan. Sabi pa dito, ang panahon kung saan tayo nabubuhay ay nangangailangan ng masigla, banal na lakas, na taimtim na pagsisikap, sigasig at pinakamaselang sempatya at pag-ibig ng mga salitang hindi magdadagdag sa kalungkutan, kundi magbibigay inspirasyon sa pananampalataya at pag-asa. So dito mga kapatid, sa ating pagbibigay ng katotohanan sa mga tao, kinakailangan may pag-asang dala na hatid ng ating Panginoon. Sa ating buhay, ginagawa lamang tayong instrumento ng Panginoon upang dumaloy yung katotohanan sa ating buhay. Dumaloy ang mga katotohanan sa mundong ito. At yung pag-ibig at ang pinakamaselang sempatya at banal na kalakasan at taimtim na pagsisikap, ito po talaga ang kinakailangan ng mga manggagawa ng Panginoon. At atin po ito makakamit dahil nangangako siyang ipagkakaloob ito sa atin. Sabi pa dito, tayo ay patungo sa ating tahanan, naghahanap ng mas mabuting lugar, isang makalangit. Sa halip na magsalita ng mga salitang magdudulot ng hidwaan sa mga nakikinig, hindi ba't mas mabuting pag-usapan ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos? Mga kapatid, tayo minsan may mga hidwaan pa, may mga masasakit na salita na lumalabas sa ating mga bibig. Why not nasubukan natin na magsalita ng may kagalakan, na may pag-ibig sa ating Panginoon, na magpaglingkuran po natin siya ng ating mga salita. Dahil pagka may salita tayong lumalabas sa ating bibig na ito po ilagyan natin ng salt of grace, may biyaya pong lalabas sa ating mga bibig upang ito po mag-comfort sa mga puso ng mga tao sa ating paligid. Kinakailangang sanayin natin ang ating mga dila na magsalita ng mga bagay na makalangit, ng mga bagay na nagbibigay kagalakan at kaaliwan sa mga puso ng tao. Hindi ba natin susubukang pasayahin ang mga puso ng mga tao sa paligid natin sa pamamagitan ng mga salita ng pagkamagiliw na gaya ni Kristo? Hindi ba natin sasabihin ang inaasahang kapahingahan para sa bayan ng Diyos? Ang salitang tama, ang pagkakasabi ay tulad ng mga mansanas na ginto sa mga larawan ng pilak. So, mga kapatid, nawa ay masanay na po tayong magsalita ng may lambing, may katotohanan, may kabanalan, at may mapagpakumbaba, na may kababaan. Tulungan nawa natin ang ating mga sarili na magsalita ng katamtaman na magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Huwag yung high pitch, kasi masisira yung lalamunan natin, at higit sa lahat, nalalapastangan po natin ang pangalan ng Panginoon. At pakitunguhan din po natin ang ating kapwa ng may magiliw at ng may pag-ibig na mga salita. Mga hadlang ng pagmamataas at pagkamakasarili. Ang Espiritu ni Jesus ay dapat magsanib sa kaluluwa ng manggagawa. Ang magaan at may sempatiyang mga salita ang pagpapakita ng walang pag-iimbot na pag-ibig para sa kanilang kaluluwa. Ang siyang magwawakas sa mga hadlang ng pagmamataas at pagkamakasarili at magpapakita sa mga di mananampalataya na mayroon tayong pag-ibig ni Kristo. So ito po yung required sa bawat manggagawa. Meron nawa tayong espiritu na kagaya ni Kristo. Dahil pagka nakasanayan na po nating magsalita ng may pag-ibig,
at higit sa lahat, meron tayong espiritu o karakter na kagaya ng ating Panginoon, mawawala na po yung hidwaan, mawawala na po yung mga pagmamataas, yung self-centered sa ating sarili. Alam natin na nakakapahamak po yung mga ganung pag-uugali. At kailangan, sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon sa ating pagsisikap, ay mapanagumpayan po natin ang mga kahinaan na ito. At bilang mga manggagawa, dahil napakadakila at napakadami ang ating mga gawain, at kinakailangang mapabanal ang ating mga puso, mapabanal ang ating mga dila, mapabanal ang ating kaisipan upang maging karapat-dapat tayong makadala ng banal na mga katotohanan. Banal na pagpapaliwanag at karunungan. Ang mga nagtatrabaho sa salita at aral ay may malaking gawain na harapin upang alisin mula sa isipan ng mga pinaglalaanan nila ng kanilang pagsisikap ang mga nakamamatay na ilusyon ni Satanas at upang ipakita sa kanila ang kahalagahan ng pag-abot sa mataas na pamantayan ng katwiran ng Diyos. So mga kapatid, upang maabot natin yung mataas na katwiran ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, ihingi natin sa Kanya ang gabay, at pahalagahan po natin yung mga bagay na pinagkaloob niya sa atin, lalo-lalo na ang ating mga talento, ang ating mga kaalaman paano gamitin ito sa Kanyang gawain. At higit sa lahat, magsikap po tayo na maglaan ng panahon na saliksikin ang ating mga puso kung tayo po ba ay karapat-dapat na makaangkin ng mga ganitong bagay. At pakalinisin na po natin sa ating Panginoon ang ating mga dila, ang ating mga iniisip, ang ating mga puso para po maging tanggap ang ating mga pagsisikap. Huwag natin hahayaan na ang panahon ay lilipas na lang, ngunit ganun pa din tayo. Dahil alam natin na nagsisikap ang kaaway para mawala tayo sa paglilingkod. Ngunit patuloy tayong kapitan natin ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Dahil magkakaroon tayo ng katwiran ng ating Panginoon. Dapat silang magdasal ng taimtim para sa banal na pagpapaliwanag at karunungan upang maipakita ang katotohanan. Gaya ng nasa kay Jesus, ang simpatya, pagkamagiliw at pag-ibig na naipapahayag sa kanilang mga diskurso at buhay ay magwawagi ng oposisyon, magpapahina ng pagkiling at magbubukas ng daan sa maraming puso. So dito mga kapatid, makikita natin na kailangan natin ipanalangin sa Panginoon na may taimtim yung banal na katotohanan, na may paliwanag natin ito ng tama, na may karunungan at may punong-puno ng biyaya. Dahil tayo ay kailangan maging kagaya ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang pagkamagiliw, ang kanyang simpatya at pag-ibig, nawa ay may pahayag ito sa buhay natin at marami po tayong kaluluwa na maidadala sa kanyang paanan. Dahil pagka tayo ay nagiging pabaya sa ating tungkulin, ito po'y nagpapahina sa maraming mga puso. Kaya kailangan bigyan natin ng daan ang ating Panginoon upang makapasok siya sa puso ng bawat tao. Sinasabi pa dito, gagayahin si Kristo sa kanyang mga gawain. Nakakalungkot na maraming hindi nakakaunawa na ang paraan ng pagtatanghal ng katotohanan sa Biblia ay may malaking epekto sa mga impresyon, sa isipan at sa karakter ng Kristiyano na nabubuo ng mga tumanggap ng katotohanan. Dito makikita natin mga kapatid na yung epekto ng katotohanan sa ating buhay. Ano po ba yung epekto nito sa ating buhay? Tandaan natin, kapag lagi nating binabasa ang katotohanan, lagi kinakailangan na maisabuhay natin ito upang maging epektibo po ito sa mga taong nakikinig. Dahil ang pagtatanghal ng katotohanan, magiging walang bisa ito pagka hindi natin sinusubukan o hindi natin sinasanay ang ating mga sarili na lakaran ito. Dahil magiging walang silbi ang katotohanan pagka wala din tayong tiyaga na makita sa ating mga karakter. Nawa ay marami tayong matututunan at every now and then ipapaalala po ito ng Panginoon sa atin na kung tayo ay natutukso na magsalita ng masama ay bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para mapanagumpayan ito. Sabi pa dito, sa halip na tularan si Kristo sa kanyang paraan ng paggawa, marami ang matindi, mapanghusga at mabaghari. Sila ay nagpapalayas sa halip na makahatak ng mga kaluluwa. Ang ganitong mga tao ay hindi malalaman kung gaano karaming mga mahihina ang nasaktan at nadismaya ng kanilang malupit na mga salita. So, sa atin palang napag-aralan ngayon, kailangan natin gayahin si Kristo.
Ngunit nakakalungkot isipin dahil marami ngayong manggagawa, nagiging pabaya sila sa kanilang tungkulin. Imbis na maghatak sila ng mga kaluluwa papunta kay Kristo, sila po ay nagsasalita ng hindi maganda. Pagka ang isang tao ay hindi nakinig agad sa katotohanan, minsan nagsasalita pa sila ng mga pagmura or mga curse. Huwag po yun ang gagawin dahil hindi po natutuwa ang Panginoon doon. Hayaan natin na ang Panginoon po ang magka-convert sa isang tao. Pagka pinaalam natin ang katotohanan ng ito, ipanalangin natin sa Panginoon na maunawaan niya at ma-develop at tumubo yung katotohanan sa kanyang puso. Huwag na tayong magsalita ng masakit na salita or malupit na mga salita upang hindi po makapasok ang kaaway doon sa ating tao na mensahian, upang hindi makapasok ang kaaway sa ating mga gawain. Maging mapagbantay po tayo sa mga ganitong bagay dahil napakadakila po ang gawain ng Panginoon na kailangan nating gawin. Nawa sa ating buhay ngayon, habang tayo nagmemensahe, meron pong kabutihan at pag-ibig na maipalalabas sa ating mga bibig. Meron tayong husay, pagsasalita ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang ating Ama sa Langit ay kinakailangan na mapaglingkuran ng tama at sa ating pagbigkas, dahan-dahan na mga salita, meron tayong sempatiya sa mga tao. Merong lalabas ng mga biyaya o punong-puno ng biyaya at pag-ibig ang ating mga dila, mga kapatid. Kaya nawa ay mapasigla natin ang mga puso ng bawat isa upang sa panahon na tayo ay tinutukso at sinusubukan, may lakas tayong ating mapapanagumpayan. Tulungan natin ang ating mga sarili dahil tinutulungan po tayo ng Panginoon sa ating mga gawain. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang dito na lamang ang ating mensahe. I am your presenter for this day, Sister Ella, and thank you for watching and God bless.